ang Mexican legendary boxer na si Eric El Terrible Morales. Sa nakaraang interview ay hindi napigilan na pinuri at mas lalo pang bumilib sa lakas, husay at galing ng monster ng Japan na si Naoya Inoue. Hindi na itago ang paghanga dahil sinabi ito mismo na harap-harapan sa kaubayan niya na si Alan David Ray Picasso Romero na posibleng siya na ang susunod na makakaharap ni Inoue. Inoue, ibinalita na sa Japan na pangatlong pinakamayaman na atleta sa kanilang bansa. Grabe naman, monster tiba-tiba talaga sa kanyang mga laban. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Hindi napigilan ni Morales ang kanyang sarili na bigkasin ang mga kataga na masalo pang nagpapakintab ng kinang sa kasikatan ng isa sa mga itinuturing ngayon na diamante sa boxing at yan ay walang iba kundi ang monster ng Japan. Sa harap mismo ni Picasso ay sinabi ni Morales na itong si Inoue ay talagang napakarami ang mga bintay o strength sa boksingero. Si Inoue ay napakalakas, mabilis at napakaganda ang mga galawan kaya ang wakbakan ay malapitan man o malayuan. Kaya para kay Morales, itong si Inoue talaga ay nirerespeto niya hindi lang sa loob ng lona pati na rin sa labas ng ring. Binalikan naman ni Morales ang laban ni Inoue at sa ating kaubayan na si Nonito Donaire Jr. na kung saan sinubukan talaga ni Donaire na pabagsakin itong si Inoue sa panahong biglang gumewang itong si Inoue na natamaan ng solido ni Donaire. Gusto na talagang tapusin ni Donaire itong si Inoue pero nagawa pa rin ni Inoue na nakasurvive sa pagkataon na yon at siya pa ang nagpabagsak ni Donaire at siya ang nanalo. Hanggang tinuldukan na nga ni Inoue ang patungkol nila ni Donaire sa kanilang rematch na talagang winasak talaga ng lubusan ni Inoue itong si Donaire. Kaya naman, pagkatapos sa pinuri ng lubusan ni Morales itong si Inoue, ay tinanong kagad niya itong si Picasso at sinabi niya na pakitaan mo nga ako kung ano nga ba ang pananaw mo kung paano ka mananalo kay Inoue. Kaya naman ang naging sagot ni Picasso ay kinakailangan niya ay i-analisa muna ang mga galawan ni Inoue para alam niya kung saan at kailan na siya ay aatake. Aminado naman itong si Picasso na mas maraming mga bintay talaga itong si Inoue kaysa sa kanya at napakalaki ang tsansa ni Inoue na manalo laban sa kanya. Ayon pa kay Picasso, napakaraming mga tao na nakapalibot sa kanya na ito ang paulit-ulit na sinasabi na wala talaga siyang tsansa na manalo kay Inoue. Minsan ay naiinis na nga rin siya sa mga binabato sa kanya ng mga boxing fans. Pero sa totoo lang sa ngayon ay inamin niya hindi pa niya talaga alam kung paano talunin niya itong si Inoue. Kaya sa ngayon ay open na open si Picasso sa mga advice o mga suggestions kung paano nga ba talunin itong si Inoue. Pero ganun pa man, inamin ni Picasso na wala naman talagang the best recipe para talunin itong si Inoue na kung saan tila ba parang maghahalo ka lang ng itlog at iba pang sangkap. Pagkatapos yan ay matatalo mo na si Inoue. Wala talagang ganyan. Dagdag pa ni Picasso na hindi talaga madali na mahanapan ng butas at matalo itong si Inoue. Yang tanging paraan lang para matalo si Inoue ay ang diskarte sa laban at idadaan niya ito sa matinding mapagsasanay para mapagandaan niya itong si Inoue at sa uli siya ang mananalo. Ikaw kwento, ano sa tingin mo? Ang Mexicanong si Picasso na nga ba ang piniling sumpa sa monster ng Japan at siya ang pinakaunang boksingero na makaka-upset kay Inoue? Mga kakwento, ibinalita na si Inoue sa Japan na pangatlong pinakamayamang atleta sa Japan. Kung ang kita sa taong 2024 ang pinagbabasihan, umalo lang naman ito ng halos $42 million o mahigit 72 million pesos. At yung richest athlete sa buong mundo naman ay nako si Inoue ay rank 81 naman. Grabe naman, yaman mo naman. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento.
kay kwentong Fisherman OFW Mix TV, kay kwentong Jimmy Soliano, kay kwentong Kiko YouTube TV, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.